Hello, good morning guys. It's me again, Pinay Girl, and welcome back to my YouTube channel. Today is Thursday, may work po ako. As you can see guys, ito na, ready na tayo para papasok sa work. Time check is almost 9 AM na po. Kailangan ko nang lumabas ng bahay para makaabot tayo at makasakay ng bus. Pero sa video na ito, pag-uusapan natin ang pagbubuntis ni Maria Lasin kung totoo nga ba. Kaya pagpatuloy natin ang kwento sa labas guys. Work na ulit. Tapos na tayo ng bahay. Work again. This is America life. Kailangan gumising ng maaga para papasok sa work. Sarado ko muna yung bahay namin. Baka may papasok. Dito na ako sa may highway. Maghihintay na lang muna ako ng bus. Pero habang naghihintay ako dito, mag-chika bibs muna tayo. Medyo maingay kasi yung mga sasakyan guys. Regarding sa pagbubuntis ni Maria Lasin, marami kasing nagtatanong kung totoo nga bang buntis yung kapatid ko. Sa mga hindi nakapanood ng latest update ni Maria Lasin, panoorin nyo na lang po sa YouTube channel niya para malaman nyo po ang katotohanan. Isa din ako sa nabigla sa announcement ni Maria Lasin. No? Bago ko man napanood ang kanyang vlog, nagtawagan na po kami at sinabi niya na sa akin na buntis siya. At hindi din po ako makapaniwala dahil pangarap niya talaga magkaroon ng pangalawang baby at masundan si Sylvester, no? Mas maganda naman talaga pag malaki ang pamilya, mas happy, lalo na at malayo tayo sa pamilya. Siyempre, bubukod din ng pamilya si Maria Lasin kahit ako, no? Nung una, pinag-uusapan lang namin ang pagbubuntis kung sino kaya ang mauna sa amin. Hindi naman na nag-uusap kami na may competition kaming dalawa, sinong mauna. Parang usapang sister lang na, oy, sino kayang mauna sa ating magbuntis? Dahil ako din, pangarap ko din na magkaroon ng pangalawang baby. Pareho lang din po kami ng iniisip noon. At suddenly, mga ilang buwan, sinabi niya sa akin na buntis na siya. Siguro nilihim niya muna sa akin, kaya nabigla talaga ako. Kahit yung ibang followers, oy, buntis pala yung sister mo. Patuloy natin mamaya kasi nandyan na yung bus. Pag after work ko, nagkwentuhan muna tayo. Hello guys! Kaka-out ko lang from work. Kanina nagkwento nga ako sa inyo pero pumasok muna ako sa trabaho dahil nga baka malate si Pinay Girl. Andito muna kami sa Walmart, no, dahil may binili lang yung husband ko. Napagod ako sa trabaho. Siyempre, ganun talaga ang buhay. Kailangan magtrabaho. Pagod talaga after work. Grabe yung mukha ko. Pagod tingnan dahil nga galing sa trabaho. Don't mind my face guys. Dito na lang muna ako sa sasakyan magmarites at ipagpatuloy ang kwento natin kanina dahil nga wala na akong oras, kailangan ko pumasok sa work. Ngayon na naka-out na ako, kaya balik tayo sa topic natin tungkol kay Maria Lasin, no? Masaya po ako na magkaroon na ng pangalawang baby si Maria Lasin soon dahil alam ko na gusto niya talaga magkaroon ng pangalawang anak ko, no? Kaya na-surprise talaga ako nang sinabi niya. Bilang sister, syempre masaya ako para sa kanya. The way home na po kami. Ito na yung husband ko. Saglit lang siya sa Walmart, no? Kala ko matagalan pa, kaya doon na ako nagkwento-kwento. Pero anyway, pauwi naman ako. Pagpatuloy natin sa bahay ulit itong mga kwento natin, no? Uwi na. Finally, doon na tayo sa bahay. Mamaya, pagkatapos natin magkwentuhan, magluluto na ako ng dinner para makakain na din kami ni Habi. Ang oras dito, mga 8 PM na, no? Kasi nag-out ako sa trabaho, 6 PM. Tapos dumaan kami sa Walmart. Tapos umuwi. Hindi ko na malayan 8 PM na. Meron ding ibang mga nagsabi na bakit daw ako hindi nagbuntis, mas nauna pa daw si Maria Lasin kaysa sa akin na ako ang mas matanda. Hindi naman yan basihan kung mas matanda ka or mas bata. Kung ibibigay talaga ni Lord, ibibigay talaga yan. May mga plano naman kami ng aking husband, hindi porket na hindi ako nagbuntis sa ngayon ay wala na kaming plano. Meron po, sadyang hindi pa kami handa at kung kailan din ako ready kasi ang pagbubuntis malaking responsibilidad po yan at may mawawala din sa'yo
Katulad na lang yung trabaho, hindi ka na makapagtrabaho. Siyempre, kailangan mo din ng financial para sa anak mo. So, hindi na muna kami nagmamadali. Malay nyo, this year, ako nang susunod kay Maria Lassen. Kung ibibigay ni Lord, syempre, masaya din ako. Mas maganda naman talaga na magkaanak kayo ng husband mo. Oo, may anak na ako noon. Pero pangarap din namin na magkaanak din kami ng sarili namin ni Habi. Alam ko na meron na kaming anak. Ang turin talaga ni Habi sa aking anak ay anak niya na rin. Kahit magkalayo man kami ng aking anak, hindi pa rin nawawala yung komunikasyon. Siyempre, importante yung kumustahin natin ang ating anak. Hindi ko man maipakita sa inyo lagi dahil privacy ko na din yun. At nakikita ko din si Habi kung paano niya iturin na tunay na anak talaga. Yun ang nakita ko sa kanya na grabe ang pagmamahal niya. Bilang mami na, nararamdaman ko talaga sa aking husband kung gaano siya ka-concern sa aking anak. Kahit hindi man niya kadugo ito, pero tinanggap niya talaga kaming dalawa. Yun po talaga ang pinagdasal ko na kung mahalin ako ng aking husband at sana mahalin niya rin ang aking anak na katulad sa pagmamahal niya sa akin. Excited na kami na makasama ang anak namin dito. Hopefully next year ay makuha na namin. Kung mabuntis man ako at magkaroon na ng kapatid yung anak namin, syempre mas masaya dahil malungkot nga dito kapag mag-isa ka lang. Mas masaya kapag may bata, lalo na pag may kalaro. Pinagplanuhan pa naman namin ng husband ko yun. Yung iba, iniisip nila kung magkaroon daw kami ng sariling anak. Yung anak ko noon ay hindi na daw mapapansin. Hindi po yun totoo dahil hindi po kami ganun. Isa din sa rason kung bakit hindi agad ako nagbuntis. Una, financial. Pangalawa, gusto ko nandito na yung anak ko. May financial na kami na sapat. Tapos yung magulang ko, gusto ko pang makatulong. Siyempre, nangangailangan din ng financial. Kaya, nagsusumikap pa akong magtrabaho. Nasasaktan lang ako minsan kasi yung iba, pinapangunahan na yung nararamdaman mo. Sinasabi agad na, bakit hindi ka nagbuntis? May American ka, may trabaho kayo. Hindi naman sa nagmamadali kami, pinagplanuhan pa po ang lahat. Kasi mahal din dito sa Amerika, kung wala kang financial ay mahihirapan ka talaga unless kung nasa Pinas ka kasi nga mura. Yung tungkol naman sa anak ko kung bakit hindi kami magkasabay papunta dito sa Amerika, desisyon ko po yun na iwanan muna siya sa lola niya. Ako muna ang mauna dito para malaman ko ang sitwasyon kung okay ba dito kasi hindi natin alam na hindi pala okay at gusto ko din makapagtrabaho kung may opportunity kasi kapag sabay kami hindi din ako makapagtrabaho at least man lang kung makuha ko siya meron na akong trabaho, may financial ka na. Yun po ang rason kung bakit iniwan ko muna siya. Maliit pa kasi yung anak ko nun. I think mga 5 years old pa siya. Kung magkasabay kami, mahihirapan ako magtrabaho kasi walang mag-aalaga sa kanya. Siyempre dito, hindi pwede na iiwan mo lang yung anak mo. Bawal po dito. Kung gusto mo, ipaalaga mo sa iba pero magbabayad ka naman. So, mas maganda ako na lang mag-alaga at hindi ako magtrabaho. Kaya yun po ang rason talaga. Ngayon na nagka-edad na yung anak ko, mag-8 years old na, syempre, mas kampante na ako kasi mautusan mo na, di ba? Unlike na 5 years old, parang ang hirap pa talaga. Gusto kong maintindihan ng iba kung bakit iniwan ko yung anak ko, hindi na hindi ko mahal. Mahal ko po yung anak ko. May mga rason lang talaga na kailangan kong isakripisyo at gusto ko magkaroon ng financial bago siya makarating dito. Mas maganda talaga yung pinagplanuhan. Siyempre, para din ito sa future namin. Katulad na lang ng ating topic regarding sa pagbubuntis. Kailangan nakaplano yun. Pero may mga plano naman na hindi lahat natutupad. Yung hindi sinasadya na nabuntis ka. Siyempre, mas surprise ka na lang. O diba?
mas maganda nga yung ma-surprise ka kaysa malalaman mo na mabuntis ka na bukas. Yung iba nga nabibigla ay buntis na pala. Malay mo, mangyari yun sa akin guys. Pero kung ibibigay na ni Lord na magkaroon kami ng pangalawang anak, syempre masayang masaya, no? Dahil pangarap din namin na magkaroon ng sarili din naming anak. Baka ako natususunod, charot. Pero balik tayo kay Maria Lasse, no? Sa mga hindi nakapanood sa kanyang latest update, panoorin nyo po guys dahil nag-announce na po yung sister ko na buntis po siya sa pangalawang baby niya. Ngayon, masundan na po si Sylvester. I know na she is a great mom. Nakikita ko po yun sa sister ko. And she live with her dreams and answered prayers. Hindi na ito fake news na sabi-sabi lang sa iba. Ito ay kinumpirma na mismo ni Maria Lasse na magkaroon na sila ng pangalawang baby. So, totoo po yun. Alam ko sa buhay natin na hindi lahat na masaya na buntis ka. Yung iba, hindi sang-ayon. Pero nasa kanila na po yun. Bilang sister ni Maria Lasse, support po ako sa kanyang mga desisyon sa buhay. Kung magkaroon siya ng anak, desisyon niya po yun, pinagplanuhan nila, meron silang bahay, why not na hindi sila magkaroon ng anak? Afford naman siguro nila yung pagbubuntis niya at wala naman sigurong taong na-disturbo sa pagbubuntis niya, sa mga gastusin. So, wala po tayong ikabahala kung magbuntis ang tao. Masaya nga ako na masundan na si Sylvester para may kalaro na siya sa mansyon nila doon kasi napakalaki ng bahay nila, bata na lang ang kulang. Kaya yung iba na nag-iisip ng mga negatibo, iwasan nyo na lang po yun. Sana maging masaya na lang po kayo sa desisyon ng tao kung magbuntis man or hindi. Kanina, nasagot ko na din yung ibang tanong nila tungkol din sa akin. Bakit nauna si Maria Lasse? Bakit ako hindi? Wala po yung competition, yung pagbubuntis, no? Maghintay na lang po tayo sa tamang panahon, no? Yung iba sinasabi nila, ay si Pinay girl siguro naiinggit dahil buntis si Maria Lasse. Hindi po yun. Sadyang pagkakataon na po talaga yun sa sister ko na binigay sa kanya na magkaroon ng blessing sa buhay. Kaya kanina naikwento ko na din yung tungkol sa anak ko kung bakit kami magkalayo. Tapos yung pinag-uusapan natin ang pagbubuntis, no? Ayoko din isipin ng ibang tao na ay magbubuntis na ako tapos hindi ko makuha yung anak ko. To be honest, on process na po yung visa ng anak ko at maghihintay na lang po kami na kung kailan ang approval at makuha namin siya. Kasi nga yung pinag-uusapan natin tungkol sa pagbubuntis ni Maria Lasse, si Maria Lasse lang naman yung pinag-uusapan natin. Bakit napasama pa ako yung anak ko? Hindi, sinagot ko na lang po yung ibang tanong din tungkol sa akin. Bakit hindi pa ako nabuntis para matapos na, no? Kaya kasalanan talaga ito ni Maria Lasse. Pero yung iba ayaw maniwala na buntis si Maria Lasse. Panoorin nyo na lang po sa YouTube channel niya. May full video po doon para maniwala po kayo na hindi gawa-gawa lang ng iba, hindi na ito fake news. Salamat guys, hanggang dito na lang muna ang ating kwento kasi gabi na, magluluto pa si Pinay Girl ng dinner namin. Sana naintindihan nyo po ang buong istorya ng ating video today. Panoorin nyo po, wag nyo pong i-skip ito para mas maintindihan, no? Hanggang dito na lang muna ang ating video. See you next time guys in my next vlog. Thank you guys. Good night.